2 hours later. Okay, quick tutorial part 3. So, for today's video, pag-usapan natin ngayon yung paragraph tab na tinatawag natin. So, magpo-focus lang tayo dito. Okay? So, let us start with this one. Okay, itong nakikita nyo rito, this one is called bullets. Ayan. Ang tawag dyan ay bullets. So, saan ginagamit yan? Of course, bullet is used to create bulleted list. So, what will happen pag pinindot natin yan? Parang ganyan yan. Okay, for example, nakaganyan. And then next, it will create another bullet. Ayan, yan lang naman ang gamit yan for bullet list. Okay, next. Then, kung meron tayong bullet list, meron din tayong for numbering. So, same. So, yan. Okay, then of course, kung meron tayong numbering list, okay, meron din naman tayong multi-level list kung tawagin. So, ito ang ginagawa nito is, for example, magawa tayo ng sentence na maliit. Okay, for example, yan. So, first, huwag niyong kalakalimutan palagi mo nang i-highlight yung gusto nyo gamitan ng bullet, number, and multi-level list. Okay, so for example, this one. So, yan, number 1. Sa next, number 2, follow, and sa number 3, subscribe. Okay, so, and so on and so forth po yan. Pababa po yan ng pababa. So, it's up to you kung paano siya gagamitin. You may use numbers, you may use letters, romance, something like that. Okay, so, next is, yung tinatawag natin, yung tinatawag natin, indentation. Okay, so, ito, decrease indent. So, nothing will happen kasi nakasagad yan. But this one, so, pinindot natin yan, papasok siya ng pagganon, pakaliwa. Okay. Then, decrease, increase. Okay, for indentation yan. Once again, don't forget to highlight everything before you edit, ha? Before you use some commands na makikita niya rito. I-highlight nyo lang palagi. Okay? Then, next natin is yung tinatawag nating sort. So, ano to? So, of course, sorting. So, if you have multiple lists, let's say, for example, your students or numbers or anything that you want to sort, all you need to do is to click here. Okay, highlight pala, by the way muna, highlights. And then click the sort. So, paragraphs. So, ang focus natin naka-paragraph. So, titingin yan ngayon sa paragraph. And anong meron sa paragraph? Anong titingnan sa paragraph? The text. Then, choose whether ascending or descending. Kung pataas, pababa. Kung yan ay letters, kung yan ay numbers. Pero kung ang letters naman, from A to Z, ang ascending, Z to A is yung descending. It's up to you na yan, depende na yan. So, you may explore na lang para mas makita nyo yung full potential ng ganitong commands. Okay, next is yung tinatawag natin, okay, alignment. Okay, so itong align left, what will happen? Pag pinindot nyo left, of course, every word na makikita nyo is papupunta sa left. Then, this one is for the center, which is common dito ginagamit sa mga title. Okay. And right. Then, of course, the justify na tinatawag natin. So, pupunuin niya. Okay. Lalagyan niya na lahat ng letters or sentences yung bawat gilid para maging even kung tingnan siya sa document kapag print. Okay. Yan lang naman yan sa alignment. We get the left, center, the right, and the justify. Then, of course, dito tayo sa spacing. Okay, line and paragraph spacing. Ano tong gamit ito? So, check nyo what will happen. So, pag sinunod kong 1, 15, 1.5, okay, lumalaki yung spacing ng bawat line ng paragraph. Okay, so, let's say for example, gusto ko mas dikit na dikit sila. You may go here sa remove space after paragraph. Okay, so, ayan. So, once na hindi pa rin kayo satisfied, once again, i-highlight nyo muna ulit yan. Then, punta kayo sa line spacing options. So, kung gusto nyo talagang dikit na dikit sila, all you need to do is to click this one. Itong nakikita na yan. Drop down yan. Pindutin yung multiple. Then, gawin yung 0.8 para talagang dikit na dikit. Hanggat maaari 0.8 lang. Huwag nang bababa pa dyan kasi baka di na magkaintindihan. Yan. So, parang ganyan na magiging itsura niyan. Okay, so medyo dikit na sila. Okay, so what will happen ba pag sobrang dikit? Ganito mangyayari dyan. Okay, for example, yan. Gusto ko 0.3. Okay, tingnan natin. Ayan, so hindi na sila magkakaintindihan. So that is why 0.8 is the best. Kung gusto mong magdikit-dikit pa ng maigi.
Okay, next is what we call yung tinatawag nating shading. So, tingnan nyo maigi kung saan ako naka-highlight ngayon. Ayan. So, yan yung itsura ng highlight ko. Try to observe what will happen after I press the shading. Ayan. So, everything, kung saan ako nakaselect, is nag-shade ng black. Why black? Kasi, nakaset ako sa black. So, gaya na nakikita nyo dyan sa screen. Pero kung gusto nyo palitan yan, gawin natin yellow. Ayan, makikita nyo na ngayon. Yung nakasulat. Kung gusto mong gawing gray, yan. So, it's up to you. Depende yan sa taste mo. Meron din iba pang options dyan. O gusto mo no color. Yan. It's up to you na lang kung anong gusto mong gamitin. Okay. So, yan yung shading. Next naman is yung tinatawag nating borders. So, dyan sa borders, kung mapasin nyo pag pinindot ko, ayan. May makikita kayong border dyan sa baba. Ito to. Yan. Parang guhit. So, sabi ko border. Pero bakit lang nababas? Kasi, may option pa yan. So, once again, highlight nyo muna yung gusto nyo bigyan ng function or ng changes. Then, may options pa po mga border na yan. Pag sinabing bottom border, bottom, sa baba lang po yan ang lalagay niyan. Pag sinabing top, yung sa itaas, lalagay niya. Left and right. Very, common. Okay. No border. Kung gusto mo walang border or all border, lalagay natin. Ayan. Or outside borders. Same lang sila halos. Pero usually kapag all borders, tapos naka-table ka, so makikita mo yan yung function yan. But this time, lang muna tayo. Okay, gusto mo inside borders, yan, wala siyang lalagyan kasi hindi tayo naka-table. So, inside, vertical, horizontal. And meron pang ibang options. You may draw the table, okay, or yung grid lines, ayan. Something like that. Nasa inyo na yan kung paano mo siya gagamitin. So, in any case, no, border, it's up to you kung paano mo siya i-apply, kung saan mo siya gagamitin. So, I think that's it for our video.